Ay, magandang araw po. Ako po ay nagtataka ngayon at ano ba nangyari? Dahil sa napakarami ho ng mga ayuda ho natin dito po sa Pilipinas. At ito po bilang tulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga mahihirap at maging yung mga pangkaraniwang mamaya na may trabaho pero kinakapos po ang kita. Pero base po sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, ay umabot po sa 27.2% o tinatayang nasa 7.5 million na pamilya ang nakakaranas ng gutom dito po sa ating bansa. Grabe ho ito mga kababayan at ang sinasabi parang naihahambing pa sa panahon ng pandemya. Alam naman natin ang panahon ng pandemya ay talagang hindi mo maiwasan na may magugutom na mga kababayan natin dahil sa sila po ay walang trabaho. 'Di ba? Sarado po ang ekonomiya, sarado, wala hong aktibidad at umaasa lang po sa ayuda. Pero ito sa survey ng SWS, panoorin at pakinggan ho natin. Ay, nakakapagtaka ho, anyari. Umakyat sa 27.2% ang mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong buwan ng Marso. 6% ang itinaas nito kung ikukumpara sa 21.2% noong February 2025. Katumbas ito ng 7.1 million households sa buong bansa. Batay sa Strat-based Social Weather Stations National Survey, 27.2% ang pamilyang minsan ay nakaranas ng gutom at walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Pare-parehong tumaas ang hunger rate sa Visayas, Balance Luzon at Mindanao. Pinakamataas na mga antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents sa buong Pilipinas. Okay, so yun ho mga kababayan, ako napakarami ho no ng mga sinasabing nagugutom at ang survey ay isinagawa po noong March 15 hanggang Marso 20, so 15 to 20 ngayong taon. SWS survey ho ito mga kababayan at parang halos lahat no, sa buong bansa ay lumilitaw, nagkaroon po ng pagtaas. So para ikinukumpara ho ito na ho yung pinakamataas na antas na sinasabing maraming nagugutom simula ho nung sa panahon ng pandemya. Panahon ng pandemya talagang hindi po natin na maiwasan na may mga magugutom dahil sa marami nga ho na wala ng trabaho at umaasa lang po sa ayuda. So dito ho ay nakapagtataka. Kasi iisa-isahin ho natin meron hong 4Ps, may AX, may tupad, at yung isa ho yung pinaka-controversial na AKAP, di po ba? At yan nga, di ba? Talagang ang sinasabi parang ginagamit sa kampanya ng mga politiko, lalo na ho panahon ng eleksyon. Pero ano ho kaya? Bakit parang hindi po nagkabisa? Ito hong walang epekto, ito hong napakarami pong mga ayuda na ibinibigay po ng gobyerno sa ating mga kababayan. At sa ngayon, sa panahon ito, panahon po ng kampanya. Mga kababayan, at siguro inaasahan natin mas marami po magkakaroon po ng trabaho at mabibigyan po ng ayuda ng mga politiko. At dito ho ay tinanong ang Malacanang, mga kababayan, at bakit may napaulat na napakarami po ang nagugutom. So ang tugon ho nila ay nagtataka sila at pag-aaralan daw ito hong survey ng SWS. So pakinggan ho natin dahil sa natanong pong Malacanang, ito pong si PCO Undersecretary Claire Castro. At alam niyo ho, kanina nanonood ako sa press con dyan sa Malacanang, bukod ho pala dito sa 4Ps, AX, Tupad, AKAP, may mga proyekto pa ang DSWD para maibsan ang kagutuman ng ating mga kababayan. Pero sa kabila na niyan, parang wala pong epekto. May milagro ba na nangyayari sa pondo o ano? Nakakarating ho ba talaga sa taong bayan o hindi? So alamin natin. Pero ito ho ang tugon ng Malacanang dito po sa biglaang pagtaas ng bilang ng mga pamilya na nagugutom. Biro mo, 7 milyon at kalahati, 7.5 million na pamilya nakaranas ng kagutuman. Aba, ito, ang sagot ng Malacanang, ito ho.
ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Ano po ang masasabi ng Malacanang dito at paano ito planong tugunan ng pamahalaan? Actually, aralin po yan dahil po sa bagong report po ng DSWD, marami na po kasing programa na talaga pong pantawid gutom. Unahin ko po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 poor food households na may equivalent po na 1.5 million individuals across the country po ito. Sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos na halaga na pera, 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po pong programa ng DSWD ay Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City, kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals sa mga pamilya, sa mga bata, lalo-lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. Dumami Okay, so yun ho mga kababayan. Naku, napakarami pala no na mga ginagawa no na pagpapakain ang DSWD at meron daw nationwide na tigti 3,000 pesos kada buwan ang ibinibigay na ayuda sa ating mga kababayan at milyon din ho nakikinabang dito. Tapos bukod ho dyan ay mga feeding program na isinasagawa ang DSWD. Pero ang nakapagtataka ho mga kababayan, bakit ho sa survey ay tumaas po? Napakataas ho, 7.5 million ng pamilya ang nakakaranas ho ng kagutuman. Ibig sabihin, mas lalong lumala ang kagutuman. Alam mo naman natin, itong survey ng SWS, kilala ho ito no, na survey firm na mataas din po ang kredibilidad ho nito. No? Kaya ito ho ginagamit din ng, ng mga politiko, mga kababayan, ng mga kumakandidato. So, siguro ay, ano kaya? Dalawa lang ho yan Kayo mga kababayan, ano ba sa tingin nyo? Dalawa lang ho ito. Mali itong survey o mali ang pagtugon ng Marcos Jr. Administration dito po sa problema sa kagutuman sa ating bansa. Dalawa lang ho yan. Mga kababayan, sa dami ho ng programa, bakit hindi po naramdaman? Bakit hindi po na nakatugon para maibsan ang kagutuman ng mga Pilipino? Ngayon, talagang abalang-abala po yung Department of Agriculture na pababain ng presyo ng bilihin dito po sa ating bansa. Yung bigas na yan, mga kababayan. Di ba? Talagang sinisikap po nila na mapababa ang presyo ng bigas. Bagamat yung unang pangako ni Pangulong Marcos Jr. na 20 pesos kada kilo noong siya po ay nangangampanya, ibaon na po natin sa limot yun. Malabo ho yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit na matupad ito hong 20 pesos kada kilo. Kung sa bagay, sasabihin masyado kayo abusado, nangako na nga Gusto nyo panto pa rin. Yung mga usapan, kwento-kwento at biroan. Pero dito ho mga kababayan, ito seryoso kong tanong. Bakit ganito ho? Dapat ho ay magbigay ho ng komprehensibong paliwanag dito ang Malacanang at napakarami po ng mga na mga departamento dito po sa ating bansa ang tumutugon dito po sa kahirapan at kagutuman, di po ba? At ito lang, di ba, sa panguna po ng DSWD. Di ba, sila po ay tumutugon sa mga sa mga problema ng kagutuman ng mga Pilipino. Bakit ganon? Tapos bukod ho dyan ay may mga departamento rin na nagbibigay ho ng tulong bukod ho yan sa mga politiko, di po ba? Na kung saan ay talagang sila po ay nagbibigay ng ayuda sa bawat Pilipino, lalo na po yung mga sa kanilang kanilang mga constituents, mga kababayan. Pero tapos bukod ho dyan ay di ba ito pong si Attorney Larry Gadon. Yan po ay may pwesto rin po sa gobyerno bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation para lutasin
lutasin ang problema sa kahirapan dito po sa ating bansa. Napakarami ho, no? Na mga ahensya ng ating gobyerno na tumutulong para maibsan yung kagutuman. So, maring kulang pa ba yung hakbang ng gobyerno or meron bang kapalpakan sa estratehiya o ano pa? Kasi ngayon nga, di ba, ang binabanggit sa mga nakaraan, mga pintas at mga pag-question, napakaraming ayuda ang binibigay ng gobyerno, kaya parang ginagawa yung tamad ng mga Pilipino. Pero sa kabila ho niyan, bukod doon sa mga feeding program at kanina binabanggit ito ni Yusek Claire Castro na nagbibigay pala ng 3,000 pesos yung DSWD sa mga pamilya para pantulong po sa pagkain. O yung mga nanonood at nakikinig sa atin, nakakatanggap po ba kayo nito? Ng sinasabing tulong po mula po sa DSWD, 3,000 pesos kada buwan. Tapos bukod ho dyan, di ba yung 4-piece? Tapos AX, tupad, akap. Ay nako, Diyos ko pong buhay ito, no? Kawawang Pilipinas. So yun ho mga kababayan, at siguro ay magpaliwanag ho ang gobyerno ho rito. At paano ang gagawin at bakit ho patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagugutom. O kaya naman, baka pagpaliwanagin nyo ang SWS, bakit ganyan ang lumitaw na survey. Pero hindi naman siguro pwedeng re-retokehin yan ng SWS dahil sa alangan naman siraan po nila ang gobyerno, di ba? Hindi naman ganun, gagawin nila yan. At respetado rin naman ang SWS sa mga ginagawang sistema ng kanilang pagsusurvey. So yun ho, siguro pinakamainam na gawin ho ng ating mga kababayan para kwentas klaras. Yung mga binabanggit ito ng mga opisyal ng gobyerno na sila po'y tumutulong, yan, sa may 4-piece na yan. Sa 4-piece, medyo okay na, establishado na po yan Yung sa AX, tupad, yung akap na yan. Tapos yung sa DSWD, sige nga, sino ba nakakatanggap niyan? Taas ang kamay. Okay, so abangan ho natin at kung ano magiging paliwanag dito ng Malacanang. O mismo si Pangulong Marcos Jr. magpaliwanag po kayo. Bakit ho ganyan na tumataas po ang bilang ng mga nagugutom ng mga Pilipino sa kabila ng sangkaterbang ayuda na ipinamumudmud ho sa inyong administrasyon. Para malaman ho natin at kung napupunta ho ba sa tama o tama yung paggastos at paghawak ng nasabing pondo. So maraming salamat ho mga kababayan at sa mga susunod ay aabangan pa rin ho natin yung mga dagdag na paliwanag ng gobyerno patungkol dito sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagugutom ng mga Pilipino. Hindi lang ho dito sa Metro Manila, sa pangkalahatan sa buong bansa. Ito po muli, si Kaeli at baka hindi po kayo nakapag-subscribe. I-like po at i-subscribe yung ating YouTube channel para kayo po ay updated sa lahat po ng ating mga komentaryo at mga pagbabalita. At siyempre, patuloy din natin na sinusubaybayan, lalo na ho itong kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands. At ganyan din po yung kay BP Sara na ngayon ay maaharap din po sa impeachment at iba pa hong mga kaganapan sa larangan po ng politika, lalo't papalapit na po ang eleksyon sa Mayo. Maraming salamat po. Ito po muli si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.